Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Lena Pearl Paloyo, nag-aaral sa Global Reciprocal Colleges. Ang aking kurso ay Bachelor of Science in Entrepreneurship. Tatalakayin natin ang kwento ni Jose Rizal at ang kanyang childhood sweetheart na nagngangalang Leonor Rivera. Kilala natin si Dr. Jose Rizal bilang isang bayani ng ating bansa at isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng pambansang kamalayan sa bansa. Siya ay isang makata, manunulat, doktor at revolusyonaryo. Isinailang siya noong Hunyo 19, 1861 at namatay sa pamamagitan ng pagsagupa sa Espanya noong Disyembre 30, 1896. Ang kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na hanggang ngayon ay atin pa ring tinatangkilik. Pumunta naman tayo kay Leonor Rivera. Si Leonor Rivera ay ipinanganak noong Abril 11, 1867. Panganay si Leonor sa 6 na anak nina Antonio Rivera at Silvestre Bauson. Si Leonor ay isang magandang dalaga na kilala sa kanyang kagandahan, katalinuhan at kabaitan. Siya ay nag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa sa Maynila at siya ang gumanap bilang Maria Clara sa akda ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Sa malayong bayan ng Calamba, Laguna, ipinanganak si Jose Rizal, isang batang may likas na talino at pananaw sa mundo. Sa kabila ng kahirapan at mga hapon sa kanilang panahon, natagpuan ni Rizal ang kanyang kasintahan sa katauhan ni Leonor Rivera, isang dalagang may kabaitan at kagandahan na nagmula rin sa naturang bayan. Sa kanilang pagiging kabataan, nagkaroon sila ng magandang samahan at naging malapit na magkaibigan. Ngunit, sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang pagkakaibigan at umusbong ang isang wagas na pag-ibig sa pagitan nila. Sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, tulad ng layo at mga pamilyang hindi sang-ayon sa kanilang pagmamahalan, nananatili silang matatag at tapat sa isa't isa. Ngunit, sa gitna ng mga pangarap ni Rizal na pagbabago at pagnanais na makapaglingkod sa bayan, napilitan siyang lumayo mula kay Leonor. Sa kanyang paglalakbay sa Europa at sa kanyang paglilingkod sa dapitan, nagpatuloy ang kanyang komunikasyon sa pamamagitan ng mga sulat. Habang si Rizal ay nag-aaral at naglalakbay sa Europa, patuloy niyang iniisip si Leonor at ipinapadala ang mga sulat at regalo para sa kanya. Noong 1887, habang si Rizal ay nasa Europa, ipinaalam niya sa kanyang pamilya ang kanyang nais na pakasalan si Leonor. Sa kabila ng mga pagsubok at hadlang, nanatili silang nagpapadala sa mga sulat sa isa't isa. Ang mga liham na ito ay nagpapakita ng matinding pagmamahal at pangungulila ni Rizal kay Leonor. Ang kanyang paglalakbay ay nagdulot ng mga pagsubok sa kanilang relasyon. Ngunit patuloy pa rin silang nagpapadala ng mga mensahe ng pagmamahal. Malaki ang papel ng mga sulat sa kanilang relasyon. Ang mga sulat na ipinadala nila sa isa't isa ay nagpapakita ng kanilang malalim na pagmamahal at pangungulila. Ito ang nagsilbing paraan upang mapanatili nila ang kanilang ugnayan kahit na sila ay magkalayo. Ngunit sa kabila ng kanilang matinding pagmamahalan, dahil sa hindi pagsang-ayon ng mga magulang ni Rizal at iba pang mga naghahadlang, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng personal ang dalawa at hindi na rin natuloy magpakasal. Dahil sa maraming humahadlang sa kanilang pag-iibigan, maraming hadlang ang kanilang kinaharap sa kanilang relasyon, kabilang ang hindi pagsang-ayon ng mga magulang ni Rizal at iba pang mga pamilyang may hawak sa kanilang buhay. Ito ang nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang pagtutulungan upang hindi matuloy ang kanilang relasyon. Ngunit,
Hanggang sa kasalukuyan, ang kanilang kwento ng wagas na pag-ibig at pagpapakasakit para sa isa't isa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino at nagpapakita ng halaga ng pagmamahal at katapatan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Noong taong 1893, sa kanyang pagbabalik mula sa Europa, si Rizal ay nag-asawa kay Josephine Bracken sa isang seremonyang Katoliko sa Hong Kong, at si Leonor Rivera naman ay ikinasal na rin kay Charles Henry Porter Keeping Jr. noong Hunyo 17, 1890. Ito ang pumutol sa koneksyon nina Rizal at Rivera, pero nanatili sa puso ng bayani si Leonor hanggang sa kanyang kamatayan.